So, next is Letran at saka Perpetual. So, yun yung sinasabi. Kung sa binil, kung yung Mapua minalas, itong Perpetual, malas sa una. Pero pagdating nung second half, nakuha sa sipag. Okay? Nakuha sa sipag. Nakuha sa depensa. Kasi ang ginawa nila, kung saan sila may advantage, defensively, yun yung ginawa nila. Meron sila mga athletic na guards and tall guards, athletic shooting guards, and athletic small forward. So, dun sila nag-focus. Yung Nitura, yung Pagaran, at saka yung Roque. Mga athletic na perimeter players yan eh. Defensively, yan din ang magpapanalo sa'yo. So, isipin na lang natin na si Mark Baroka, isipin mo parang Magnolia hot shots yun. Isipin nyo na lang na si Mark Baroka at si Gio Halalon at pati itong si Jed Mendoza na naglalaro ngayon sa Magnolia Hotshots. Ilagay mo na lang na 6-footer itong mga to, si Halalon, si Baroka, tsaka si Jed Mendoza. Oh. At saka, di ba, yung mga, nila yung small ball, di ba? Small ball halos kasi yung mga malalaki nila 6'4 lang. Usually, pag ngayon, ang big guys mo is around 6'7", 6'8 na, di ba? So, small ball yung nila, parang kung ilalagay mo si Joseph Eriobo, parang Magnolia Hotshots ngayon kasi si Joseph Eriobo is pumirma na sa Magnolia Hotshots. So, parang Magnolia Hotshots yung type. Makulit sa depensa, disruptive, at saka yung hustle nila, yung rebounds, at saka yung execution nila sa fourth quarter, di ba? Yung assist nila is 6 assists, tapos yung Letran 1 lang. So, kaya natalo yung Letran kasi yung execution nila, bukod sa nagmimiti sila, nawawala. Maganda yung start nila. So, pagdating ng fourth quarter, nag-collapse naman yung Letran, kagaya na nangyayari all throughout the season. Well, defending champions ka, so expect that from all of the teams. Kahit sabihin mong round 2, tatalunin ka dahil nasa iyo yung championship. Defending champion ka nga eh. Dinedepensahan mo. Yung Rayson, may injury, so hindi makalaro ng todo. So, yun pa yung isa dun. So, yun lang po.